Carmen Ocampo Garcia. Ako po ay nagtitinda-tinda like ayan, peanut butter, konting tindahan na wala namang bumibili kasi bingi. Naglalako ako ng chicharon. 76 na po ako, 1948. Nori Quiano po, 47 years old. Housewife lang po. Ako po si Christian De La Cruz, 25 years old. Volunteer LLN po ng barangay po. Kamusta po ang buhay? Sa ngayon ma'am, medyo mahirap kasi bukod sa hindi pa ako nakakatapos sa pag-aaral, medyo pressure sa bahay. Dahil medyo may pagka-breadwinner, sabi nga namin, ang pagiging volunteer ng barangay hindi well compensated. Kasi ang sahod namin dito sa barangay, magkano lang din po. Kahit nasa bahay, tinataguyod ko yung nanay ko mapagamot dahil nga po siya na-stroke, half body niya. So, yung gamot, yung pagpapalaboratory, every time na magpapacheck up, naitatawid naman po sa tulong naman po ni Lord. Remedios Valdez po. 59 na po ako ngayon. 59. Ito po yung pangalawa po. Yung pangalan ko po may asawa na. Tapos yung bunso may asawa na rin. Ito na lang po kinakasama ko ngayon dito sa bahay. Ano pong trabaho nyo? Sa kampo, maglalabada lang po ako eh. Kamusta po ang buhay? Ay, ito, medyo kulang-kulang sa financial. Po. Audinia Punsalang. Apelido ko sa asawa ko is Estrella. Kamusta po yung asawa niyo po? Bedridden. Ano po yung mga pagsubok na hinaharap niyo po sa araw-araw? Yan po yung pangbaon po, tsaka panggatas po ng anak ko araw-araw. Sakit po. Sakit. Lagi ako pong may sakit. Ito, ka-o-opera ko lang ngayon sa mata. May katarata, tapos yung paglakad, mahina na po. Sa ngayon ma'am, dahil nga po masasabi ko na hindi naman talaga kami well compensated, yung pang-araw-araw na pangangailangan, malaking tulong din po talaga yung mga nakukuha namin minsan na tulong mula sa ibang tao. Aminin naman po natin, ang pagkain naman kasi talaga everyday needed ng tao yan eh. Di po ba? So mahirap magtrabaho ng minsan, once a day lang kumakain, twice a day. Financially, nahihirapan kami. Sa akin po, medyo emotionally at saka mentally hirap din po ako talaga. Pero sa tulong naman po ni Lord, sa pang-araw-araw po nakakaraos. Mga problema po sa financial, sa bahay, Minsan hindi niyo, umiiyak na lang po ako pagka nagkaroon po ako ng problema. Pagka naiisip ko, parang hindi ko na po talagang kayang-kaya. Umuupa po kami dito, hindi mo lang po upan namin. Yung kinikita ko po sa paglalabada, pangkain na po namin. Hindi ko lang nung dadalang buwan na po ako ngayon, hindi pa nagbabayad sa bahay. Parang nabanggit po na wala nga daw po kayong kuryente dito Wala sa po, bahay. sukat lang po kami, tapos nag-iigib lang po kami yun, yung po yung host na yun. Nag-iigib lang ko po dyan sa kabila. Papaypay lang po kami, pagka sa gabi. Always niya akong pinapagalitan. Pero yung nakakaraos naman kami yung sa pang-araw-araw, yung bills medyo nadidelay minsan. Ano po yung pinanghuhugutan niyo po ng lakas para po malampasan yung mga pagsubok na yun? Every 7 a.m. nasa simbahan na ako. Yung mass ng 7 a.m. Hindi ako pwedeng malate. Every 7 a.m. yun. Nakasanayan ko na yun. Ayun po yung bunso ko. Bunso niyo po. Ang cute po. Ayun lang po. Lagi ako sa simbahan ng Plaridel Central Methodist Church. Umpisa Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Doon lang ako kumukuha ng lakas. Yun ang aking libangan. Ako po bilang isang Kristiyano o born again Christian, kundi sa Lord, sa pamilya po sa nanay ko. Kasi syempre, nanay ko pag may nagkakasakit kami, gusto niya gumaling kami. So, same lang din po sa amin na magkakapatid, lalo po ako. Na gusto ko ang maging motivation ko makita ng nanay ko na malakas ako. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong magkakapatid kami. Bago po natin masasabi, ma'am,
iisipin ko po yung kakainin namin. Ganoon. Hindi man pwede ako manghihingi lagi sa kapitbahay. Siyempre, makakaya naman po. Ano po yung sa tingin niyo po na magpapasaya sa inyo ngayong Pasko? Simple lang naman po. Basta lang naman po, healthy lang po yung bunso ko, yun lang po. Wala naman po ibang Kahit ano po kung ano yung kalooban nyo, siyempre number 1 na yung financial dahil sa gamot, maintenance. Maging magaling yung nanay ko talaga, yung physically niya, kasi kung nakita niyo naman po, medyo ika-ika siya. Tsaka yung mabuo yung mga kapatid niya, yun ang gusto niya. Pagka Christmas nandiyan, dumarating even yung mga pamangkin niya na nasa malalayong lugar. Tsaka sa akin, syempre, makita ko lang nakangiti nanay ko, masaya na ako. Ang wish ko lang po paano, sana medyo makakulko po ako ng kaunti, maanhaw ng kaunti. Na kaunting baka, yung financial, yung mga pagkain namin po dito. Yung gumaling siya. Yung lawan, Hana, ang gumaling lang siya. Yung makalakad siya ng dati niyang lakad, yung normal, yun lang. Wala na iba. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang Smiles. Maraming salamat po sa pag-interview. Yun lang po. Maraming salamat sa Smile na pagdalaw sa akin. Maraming salamat po. God bless po sa Smile. Salamat po sa Smile sa tulong po na ibinigay sa amin. Malaking tulong po ito at panalangin po namin na mas marami pa kayong matutunan. Hindi lang po kami, kundi mas marami pa sa susunod na panahon. God bless po sa inyo. Maraming salamat po sa Smile. Po. Maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin.